Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel again para po sa another reaction, no? At tayo po ay may pag-uusapan naman po tungkol po sa dapat po. But anyway, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko muna po batiin ang ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bubu na naman po tayo kasi nga hindi na natin alam kung ang ating pong bansang Pilipinas ay Pilipinas pa rin in the next 3 years. But anyway, yun lang naman po ang aking sinasabi dahil po sa nangyayari ngayon, parang wala na eh. Wala na pong nangyayari sa ating bansa. Parang ang gobyerno ngayon eh, andyan lang. You know, parang, sige, magsalita ka. Gugurgurin kita. But anyway, batiin na lang natin ang natitira pa nating mga kasama, no? Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa mga OFW diyan po, kamusta po kayo diyan? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, no? At sa kayo po ay sana ay laging mag-iingat at wag po tayo may stress kung ang ating pong bansang Pilipinas ay not in good condition right now, ika nga parang kotse. No? But anyway, katulad nga rin ng ganang kotse, ay mare-repair naman yan dahil alam naman po, syempre, ay meron naman nag-aabang dyan. Hindi nga lang muna umiimik ngayon dahil sabi nga, katwiran niya, bakit ako gagawa niyan? Hindi naman ako Pangulo ng Pilipinas. Alam niyo na po ang ibig ko sabihin. Mahalin natin ang Pilipinas. But anyway, kayo po mga OFW diyan, sana po ay lagi po kayo mag-iingat at kayo po ay uminom ng tubig o ng, anong tawag dito? Tuarik ba yun? Basta yung ginger. Ito, malilimutan na. But anyway, kayo po iingat po diyan, okay? Alright. At tayo po ay mag-uumpisa na, no? At ito po ay tungkol again kay Eden Santos. Ito po si Eden Santos ay kailan lang, no? Nagkaroon siya ng issue tungkol po sa PCO kung saan gusto siyang parang alisin, no? Sa press, kung may press conference ang walang kakwenta-kwentang spokesperson. Anyway, kaya naman natin gustong i-react kasi bakit nila tatanggalin ng isang tao na alam naman natin na gusto niya lang naman malaman kung ano ba talaga ang nangyayari, no? Kasi pinanood ko yung kanyang mga tanong kay Unspoken, no? At magaganda naman yung mga tanong niya, no? Eh kung talagang totoo naman yung sinasabi ng Malacanang, no? 'Di ba, Castro? Ay wala naman sigurong problema. But the thing is, ito ay lumala, no? At syempre nga pati yata si Jay Ruiz, no? Ay nadamay na rin dito at balita po ay pinalitan na, which is pinalitan na nga yata, no, ng isang Gomez kasi nga po dahil nga po merong issue na may pictures siya ng mga tungkol sa mga sabong. Kasama pa nga dyan si Enrich, Senator, bumili ng American citizenship sa US na si Tulfo, no? Nasabi niya siya raw ay TNT. Yung pala bumili ng identity sa US. Kaya, I don't know, sayang. At buti nga. Ano, no, it's really hard to accept na nanalo na naman yan. Talagang wala tayong kadala-dala mga Pilipino dahil yung isang tulpo nga wala na eh. Di ba? Alam naman ng isang tulpo na mali na yung ginagawa ng gobyernong ito ay walang sinasabi. Tapos nagdagdag pa tayo. Sa bagay, itong si Erwin Tulfo aka Enrich, no? Enrich! O, kung gusto mong mag-file ka ng cyber libel ulit, go for it. Dahil nga marami rito nakakaalam ang tunay mong kulay, no? At kaya nga ano eh, wala lang, napag-usapan lang. Nakakalungkot lang dahil may isang tulpo na naman nakalusot. Tapos bangag pa yung kanyang kinampihan. Kaya wala. Another waste of vote and senator na nakaupo. Isang waste na naman for 6 years. Anyway, balik tayo kay Eden Santos at ito ay pinag-iinitan nga ng PCO at nag-request to sa Net25 na maaari raw na palitan. Para naman sila pa marunong, no, sa kumpanya ng Net25. Alam mo, ang mga Net25, alam mo, ano yan eh, as long as wala namang ginagawang illegal ang isang reporter o journalist na nagtatanong, wala problema. Ang nangyari yata ay parang pinalalabas nila yung protocol daw na ay hindi ay lumabag daw ito si Eden Santos. Pero pinakita to ng Net25. May video naman sila, papakita ko rin po sa inyo. And you can tell, wala talaga eh. Talagang ako aaminin na natin na itong si Claire Casos marahil ang nagre-request. O dahil talagang hindi niya nakaya yung mga tanong ni ni Eden Santos. Kasi again, katulad ng sinabi ko kanina, kung talagang totoo naman yung sagot mo o kung yung alam mo, ay pwede mo namang tapatan, no? Kasi yung mga tanong naman ni Eden Santos, napakaliwanag eh. Di ba? Kahit sino tao alam na, pero syempre kailangan na marinig ito mismo sa Malacanang. Ay ang problema, yung Malacanang laging tulog. No? But anyway, ito po yung isa sa balita ng agenda na kung saan ay si Ruiz ay nasa hot seat at wala na nga yata, wala na, si Gomez na yata ang secretary ng PCO. But the thing is, ito pa rin yung tungkol sa nangyari na pinag-initan nilang itong si Eden Santos, kaya nadali at ang MPC ay pumalag. Manila Press
club ba to? Parang ganun eh. No? Kaya, it's so funny. No? Dahil, biro mo, Eden Santos pa lang yan, ha? Diba? Eh, ang problema kasi si Eden Santos lang talaga ang nagsasabi ng todo. Iba, GMA, ABS. Oh my gosh! Other nasties reporter na ganun lang ang katapat niya. Pera-pera lang yan, mga chong. Anyway, panoorin po natin ang pinalabas ng agenda. Under fire na naman ang opisina ni Secretary Jay Ruiz matapos sumulat ang PCO sa Net25 para alisin sa Malacanang press corps ang reporter nitong si Eden Santos. Lumabag daw kasi si Santos sa coverage protocol. Yan. Nakita niyo yung video na yan? Yung video na yan, nagpakita ng tunay na version ng Net25. I mean, I don't blame Net25. Siyempre, pagtatanggol nila yung kanilang tao. Ngayon, kung gago yung tao, talagang may ginagawang kahihiyan sa kumpanya, ultimong Net25 na ang magtatanggal kay Eden. Ang problema, wala namang ginagawang maling tao. Nagsalita pa si body dyan, si Senator Marcoleta. So, diba? Kung mali naman yung tao, bakit mo kakampihan? Diba? Pambihira. Yung iba nga dyan sa, hanggang ngayon sila Karen Davila. Yan yung parking lot, diba? Pero yung sabihin, wala ka naman nakikitang, I don't know, this country, this bangag administration is really freaking, talagang, I guess, bangag. Diba? Anyway, tuloy natin. Sa isang event sa Tarlac, kamakailan. Nababahala naman ang MPC sa insidente at tinawag na clear overreach ang ginawa ng PCO. In limbo pa rin si Secretary Ruiz sa ngayon, bagamat itinanggi niya na wala siyang napapalitan. Sabog! Sa sisibakin ng Pangulo, maingay ang balitang papalitan na siya ni Corporate Communication. Marami na kasing si Ruiz, di ba? Ito pa yung sa PSO naman, Philippine Charities with PCS. Ano ba yan? Sumabit din to sa contract, di ba? Siya raw ang may-ari, bla 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 bla. Tapos ngayon sa sabong, connect the dot, mga chong. Kung ano ba talaga ang tunay na pagkatao nitong Kolokoy na to. No? Hindi ko siya kilala at hindi ko siya nare-research. I don't wanna waste my time. Pero sa mga nakikita natin, no, kahit ayaw mo makita, ay talaga nakikita mo pa rin. If you connect the dots, di ba? Nakikita mo parang, wow, sabong, PCS, sabong. Di ba? Parang ganun Parang ganun ang nangyayari. Kaya, buti na lang, pinalitan natin ni Bangag. Siguro nagising si Bangag kahit pa paano. Kaya pinalitan, let's say, nahihiya na siya, pambihirang buhay to. Ang sarap-sarap matulog, mababalta ko na lang, isa sa sekretary ko ay walang ya. Alam ko, kami lang ng asawa kong walang ya. Buburahin niyo pa kami ng record. Executive Dave Gomez. Yun. Yan po. Yan ang nangyari po sa kanya at si Ruiz ay nawala na. At si Gomez na raw ang pumalit at hindi natin alam kung sino naman ang susunod after Gomez. No, but anyway, tuloy po natin. Pinag-usapan po natin kanina. Ito po si ating buddy boy, idol, Senator Marcoleta. Ito po si Senator Marcoleta ay nagsalita rin tungkol po sa nangyayari. And come to think of it, ang dami kong natutunan sa taong ito. No? At talagang the way he talk, parang yun ang hirap kay Senator Marcoleta. Hanggat maaari, ayoko na siyang makausap. Dahil mamaya talungin ako nito, hindi ako makasagot. Dahil ang galing. No, hindi ako isa sa pangarap ko, no, bukod kay VP Sara na daupang palad. Daupang palad. At makakuha man lang ng picture with them. Itong si Senator Marcoleta. Ito lang. Saka si VP Sara. Dagdag na si Tatay Digong, di ba? Yan lang ang mga kasama ko sa picture. Masaya na ako talaga. Talagang walang bayad, basta maka-picture lang, makakamaya mo lang. Lalo na ito si Senator Marcoleta. Alam mo, galing sa baba ito. Hindi kilala tong taong to, pero look at him now. Oh my G! Diba? Baka mamaya, sa susunod, ang tawag na natin yan, Vice President Senator Marcoleta. Diba? But anyway, ito po si Senator Marcoleta ay nag-react din po sa mga nangyayari ngayon between the PCO, the MC, Malacanang Press Club, blah blah blah, at sa Net25. No, pakinggan po natin ang sinabi ng ating idol na Senator Marcoleta. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa mga pahayagan? Ayun. At ito, ayun sana natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Suarez Santos ay mailipat daw po ng ibang beat assignments. Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais na yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Why? Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing.
Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang at pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangan itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Yeah, totoo yan eh. Yung sinabi ni Senator Marcoleta, those, ano lang eh, parang natural na yun eh. Di ba? Tama siya, no? At sinabi niya, paano kung yun lang yung time na pwede niyang makausap yung tao, importante. It's part of her or his job. Na tanungin yun, malay mo, ang editorial nila. Ito, tanungin mo to, kailangan matanong mo to. Bakit? Ganito, ganyan. Nagkataon nando lang yung time na yun yung tao na pwede niya kahit paano tanungin ng quick. And that's it. Mahirap din ang trabaho ng reporter, di ba? Tamo ang ABS-CBN. Sa sobrang hirap. Nawala sa ere. Tanungin mo ang GMA. GMA na yan, pagka sinabing, hindi namin kayo tatang-tang-tangan. Pero wala na si Mr. Enriquez eh. But what I'm saying is, that's the only chance na talagang, to catch the person na kailangan yung ma-interview. Ganun talaga eh. Diba? Mahirap kasi appointment. Malay mo, yun na yung time na para ma-interview mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter eh. May mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Yep, exactly. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang videos yun eh. Kung hindi ako nagkakama, ito atang event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang... yung sabi nga ni OVP, nagpo-photo ops daw. Si Tarlac. At ito yung... bakit nga naman ang isang presidente pupunta pa ron? Pero siyempre, sabi ko nga sa iyo nung una kong video, baka kako binantayan na yung cocaine doon eh. No? Baka mamaya, yung shabu lang sunugin nyo dyan, yung cocaine, uwi ng Malacanang yan. Talaga pag-addict eh, no? May papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila eh. Sa bakit na sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po, na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban ng gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit ayaw ba ng Pangulo na may... Actually, sa ibang bansa, like dito sa US, yung ambush interview na yan, hindi naman nila pinagbabawal yan eh. Nasa tao na lang yan kung ayaw mong sumagot o gusto mong sumagot. Yun na lang yun eh. Diba? Dito sa US si Donald Trump si President Donald Trump minsan tinatanong siya unexpected. Pagka okay naman kay Donald Trump, sinasagot niya naman. Pag ayaw, no comment. Yun lang. Diba? Kaya sabi ko, anong kalokohan na naman to ng PCO? Interview siya o sila lang ang gumagawa ng paraan. Exactly. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan, pinag-aralan, at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang Yun, palakpakan po natin ang ating idol na Senator Marcoleta, no? At mga kababayan, yan po si Senator Marcoleta ay nag-file ng bill para bumaba ang kuryente, no? At huwag niyo munang aasahan yung sinabi niyan 2,000 na libre para sa inyo. Siyempre, uunahin niya na muna yan. Kaya relax lang kayo. Baka mamaya meron naman mga vloggers niya na hindi naman totoo yung sinabi ni Marcoleta. No? Siyempre, ang hirap pagka may mga vloggers na nagdudulong-dulugan, no? Na sabihin, hindi naman niya ginawa. It's process. Ganun talaga. Pag sa Senado o sa Kongreso, kahit sa local government, ganun po yung sa konsyal, ganyan. No? Pag sinabi ng konsyal, pag nanalo ko, pasisimento ko mukha nyo, hindi niya agad magagawa yan. Kailangan niya i-process to. Kumbinsihin ang mga tao. Okay, but anyway, nasingit lang, no? Pasensya na. But anyway, yun nga, sabi ko kanina, ang Net25 ay naglabas ng katotohanan ng video. Kasi kung makikita nyo na sa ginawa ni Eden dun sa sinasabi na bigla-bigla, wala akong nakikita eh. Kayo mga chong, react kayo sa inbox ko dito, or magsabi kayo, mag-comment ko kayo, kung ano yung nakita nyo, no? But anyway, may short clip lang po tayo dito. Here we go. Ngayon, wala na silang kibo dito. Wala na. Oo. Kasi, parang kumbaga sa chess niya, parang na-checkmate sila, di ba? Oo. Parang gusto mong, gusto mong palitan yung player. Checkmate ka na di ba? Hindi ka ngayon makakilos. Yun na nga. Pakinggan nyo. Tingnan nyo! Ayun ba yun? Tinuturo pa yan. Dito po. Dito po tayo para dito tayo mag-interview. Baka ganoon. Ayun, tinuturo. Lumapit pa si Marcos Si Bangag. Lumapit pa.
Paano nila sasabihin na parang illegal yung ginawa ni Eden dito? Saan ang illegal dyan? Di ba? Huling-huli na sa video. Ang video ba nagsisinungaling? AI ba yan? O di gang NBI meron pang pang process kung AI o hindi? Oh. Ito, you can tell, yeah, it's all natural. Puro Secretary Boy yung mikropono kasi may mikropono doon sa bandaron. Oh, yung sinungaling na DILG, tinuturo doon. Oh, ano ba problema doon? Unang-unang nagturo si Eden na nga na doon tayo. Anong problema doon? Lumapit pa ang bangag. Oh, ano ang problema doon? Kaya hindi ako naniniwala sa ganyang kalokohan ng PCO. Nape-pressure lang niya si Claire Castro, kaya siguro bakit si Eden lang? Oh, kasi nga pala yung iba, nga lang. Doon po ang... Ayun, oh. See? Ayun, oh. Ayun, tapos nagsasalta. Ay, tinuro pa kanina. Si Marcos, mata pobre yan. Kung ayaw niya talaga sa'yo, lalayo yan. Humamot pa nga sa likod. O, di ba? Paano niyo sasabihin na yung protocol ay mali yung ginawa ni Eden Santos? Ayan mo, kitang-kita sa video. Kasi kung una-unan, sabi ko nga kanina, mata pobre yan si Marcos. O, lalayo na yan. Hindi nakikipag-usap yan sa hindi niya ka-level. Unless, bangag. Di ba? But look, para lang sila nag-uusap na normal. Kaya sinabi na yung protocol, na mali yung ginawang protocol ni Eden, nung tinignan ko, saan? Alin dyan? Hindi naman hinila ni Eden si Marcos na, dito ka nga, may sasabihin, may tatanong lang sa'yo. Wala naman sinasabi ka nun. Wala naman. Diba? Maybe because Eden is just her natural approach. Diba? Nandiyan ang PSG sa likod. Kung alam na delikado, di sana yung PSG gumit na. Pero napapansin ko yung PSG, laging ganyan, sa huli. Pambihira yan. Ayan na, oo. Ayun, di ba kita? Nakikipag-usap naman. Kung ayaw ni Marcos, no comment, lalayo na siya. Diba? That's the only thing that you can do. Mata pobre nga yan si Bangag eh. Pero, kinausap pa rin niya si Eden, kahit pa paano. I don't know, siguro pagod na si BBM, I don't know. O talagang tanga lang talaga sumagot. Diba ganun? Hindi nga marunong sumagot din. Nung last content ko nga, diba, kung paano siya kaya these are all lies. These are all NPA look-alike propaganda. No? Sabagay, ano ba mapapala natin kay Castro? Una-una, dilawan yan. Diba? Kaya, ina-expect natin doon. Diba? Tinuturo pa yung mikropono, inaayos pa nung sundalo. Mikropono, tapos umalis na. Ayun, Hindi, walang dyan. Ay, kung anong paglabag sa... So, tama naman Senator Marcoleta. Malay mo, doon lang matche-tempo ni Eden yung tao na kailangan niya tanungin ng mabilis. And the reporter like Eden is just trying her best na makakuha ng reaction sa tao na gusto niya makausap. Diba? And again, they have PSG, they have the organizers there. Pwede na sabihin na, hindi pwede. Bakit yan nakalapit si Eden? Yung sa likod niya, yung ibang reporter, ba't hindi na tinitira? Malapit lang kay Eden yun. Again, hindi ko pinagtatanggol si Eden dito. I don't even know her. Yun nga lang, bilib ako sa mga tanong niya sa conference ng Malacanang pagka nagsasalita si Unspoken. Talagang straight siya magtanong. Talagang binubuking niya. Yun ang gusto ko. Diba? Pag pinakinggan mo nga yung GMA at mga ABS, o kung may ABS man talagang inaantok ka. At parang ingat pa magtanong. Takot-takot, pati TV pa. Si Eden, pag bumanat, bakit pa? Paano niyo mapapatunayan ito? Totoo. Protocol dos. Binatipan nila yun. Tinuro pa. Ano problema? Yung tagpo na sinasabi, na may paglabag doon sa protocol. Nga pa. Ano yan? Napakababaw. Ayun na nga yun. Tapos sinuro din si Secretary John Vic, Mr. President, doon po. Hindi siya masyadong, kumbaga sasabihin na natin, violation. Pero kumbaga sa referee yan dyan, basketball. Ayun. Kung sinabi mong foul, dumaplis lang. Ayan, meron naman talaga set up ng interview. At hindi naman niya ipinilit na interview dyan. Exactly. There you go. Nakitipa ka, Mr. President. Dito po. Sabi, hindi ko, doon yung mas maganda mic. Tapos may nagkapos pa. Parang, kasi akala in-expect nila, ambush interview Hindi nga na. nila alam kung nasaan. Oo nga. Tapos lumapit si Secretary John Vic, Mr. President, doon na po. Ayun. Nung naglalakad sila, siyempre, alam mo na si Eden, chikadora din yan Mr. President, Karina, anong malyari dyan? Abi, gano'n. Sabi ni Mangulong Bongbong, Ilocano ako, di ako kapampangan. Ayun. Tapos natuloy naman, di ba? Yes, nagpa-press con din naman. At saka dito, hindi naman talaga siya na-interview. Ayun, parang tinuro. Mr. President, dito po, ginaganon pa nga, di ba? Minumustra pa nga ni Eden Kaya ngayon, ang nangyari, lumitaw tuloy na para bang gusto mong ipatanggal si Eden dahil nahihirapan kayo sa pagsagot sa mga tanong. Parang yun! At doon na po tayo usapan, di ba? Pero ang ginagamit kasi nilang basihan, ito nga, na meron daw, ayun. Kasi yung inaabot niya mikropono, ginagano niya, di ba? Itinuturo yung mikropono na sa harapan Yun. Ayun. There you go. Palakpakan po natin ang Net 25. Salamat po sa pag-share ng inyong content.
Anyway, ang reaction ko rito, or all I can say is, talagang, this is about Claire Castro para sa akin. Wala nang iba. Kasi hindi niya kaya ang mga tanong ni Eden Santos. Aminin na natin. Biro mo, abogada pa yan si Claire Castro, pero bobo talaga. Kaya wala tayong masasabi. Sa bakit, again, ulitin ko, yan ang kinukuha ng Malacanang para yung bobo katulad ni Castro. Kita mo siga doon, di ba? Kaya yan ang kinukuha nila para madali nilang makontrol. No, walang utak. Dilawan. Sakbo. Ika nga. Okay? At syempre, papakita ko lang yung picture na ang Castro na yan, talagang, siya talaga ang hari o ang queen ng fake news. Di ba? Kung ako kay Eden, dapat pinalaban niya agad yung damit na suot niya ngayon. Baka may dasal yan, Eden. Yari ka, ingat ka. Wala, punta ka agad sa Quiapo. Pag-bless mo yung damit mo. Ang yayakap ka ng demonyo. Ay. Anyway, mga chong, kaya ko naman ito inaano pa kasi you can tell na how in denial talaga ang PCO. And since from the start talaga naman bobo ang mga PCO, mga tao dyan, yung iba. No? At kita mo, nakakailang palitan ng PCO, no? At nagtataka rin ako eh. Isa pang tanong ko eh, bakit nawala na si Ruiz, bakit itong si Castro hindi nila pinopromote? Ayon sa ex na nag-tweet na talagang hindi raw nila ilalagay diyan si Castro dahil daw si Castro ay magaling daw sumagot. Diba? Ibig sabihin, talagang yung nag-tweet talagang kasi may paninindigan si Castro kaya diyan nila nilalagay para malaman ng taong bayan ang sagot. Alam nyo, minsan naaawa na lang talaga ako sa mga troll na to. I mean, I know, bayad sila. You know, pero parang nakikita nila, kung makikita na sila ng pamilya nila, gano'n ang style nila. Siguro, lalo yung mga taong kapag anak nila na open-minded, siguro sabihin, oh my gosh, what are you talking about? Anyway, ang sa akin lang, no? At alam natin na hot seat na ang secretary ng PCO at natanggal na ito at si Gomez na raw pumali. At good thing that doon pa rin si Castro. No? Hanggang dyan naman siguro siya magdakdak. Maybe that's her contract to hit Duterte every time. Mga chong, you know the truth. Nakita nyo na sa video. Wala na tayong tanong dyan. Anyway, mag-inbox kayo, mag-comment. At syempre, mag-subscribe po kayo. Like and share nyo po. In that way, marami makakita dito. Okay? Already, hanggang dito lang po. At sana po ay naintindihan nyo. At tayo po ay may nakitang aral sa ating reaction ngayon. Okay? Alright. Galing po kayo, Vice President Sara. Mahalin po natin ang Pilipinas. Shukran.